Hello guys, welcome back. So ngayon lang ulit ako nakapag-upload after a week. Okay, for today's video, i-share ko sa inyo yung mga list ng underrated tools in the field of mechanical engineering. And bakit nga ba mahalaga yung mga tools sa field natin. Okay? Tools are essential in the field of mechanical engineering as they empower engineers to analyze, design, and manufacture with precision, accuracy, and safety. Pero bago ko i-share yan, i-intro muna ako. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako nga pala si Engineer Kim. I'm a registered mechanical engineer. And sa video na to, pag-uusapan natin yung mga list ng underrated tools na ginagamit sa field ng mechanical engineering. So tara, simulan na natin. Number 1 sa list natin is the digital caliper. Okay? So bakit nga ba kino-consider to na isa sa underrated tool sa field ng mechanical engineering? Okay? Due to its simplicity and perceived limitations when compared to advanced measurement technologies. Okay, so sa panahon kasi ngayon, sobrang dami ng mga bagong tools. So kaya ngayon, hindi na siya napapansin. Digital calipers offer precise measurement down to 0.01 mm or 0.0005 inches, making them suitable for a variety of applications such as measuring the outside diameter, inside diameter, and depth of an object. Despite their importance in ensuring accuracy, na-overshadow na rin kasi yung mga ganitong tool by more advanced tools like yung coordinate measuring machines or yung CMMs, lalo na sa mga high-tech na environments like sa mga automation, robots, or sa mga 3D scanning. So yung mga gantong manual tools, hindi na siya masyadong napapansin. Kaya mas nagre-rely na sila sa mga mas advanced na tools. Number 2, the laser distance measurers, okay, or tinatawag nating LDMs. LDMs allows engineers to measure distance accurately and quickly within a seconds. Okay, so ginagamitan na rin to ng laser. Okay, so very useful to sa mga field work and sa mga large scale projects. And yet, di pa rin siya masyadong napapansin sa field natin. Mas ginagamit pa rin ng mga engineers yung traditional tools na tape measures o yung tong metro. Modern LDMs can measure distance with an accuracy of positive-negative 1 mm or better over long ranges, making them ideal for building layouts and installation, precision alignment of machinery, and measuring inaccessible areas. Kung saan yung mga traditional tools natin is hindi ina-advise na gamitin. Aside from that, may mga safety benefits din ang paggamit ng LDMs like yung you can take measurements from a distance, so reducing the need to enter, lalo na sa mga confined spaces, sa mga moving machineries, or even sa mga dangerous zones such as high altitude or hazardous environment. Okay? And yet, hindi pa rin talaga masyadong napapansin sa field natin yung ganitong tool. Mas nagre-rely pa rin sila sa mga hands-on measuring tools tulad nga nung tape measures or yung mga metro. Number 3, digital torque wrenches. It offers a real-time torque readings with high accuracy within 1 to 2% of the applied torque. Okay, so gamit na gamit to lalo na sa mga field na mayroong tight tolerances like sa aerospace or sa mga automotive assembly. Kasi through the use of this tool, marireduce natin yung under or over tightening. Aside from that, meron tong real-time feedback. Okay, isa to sa advanced features ng digital torque wrenches kasi meron tong audible alarms, visual indicators, and vibration feedback. Saan na-alert yung user kung na-reach na ba yung desired torque. So, kaya for safety na rin to. Another thing is, it can minimize errors kasi may basis na yung users and kung kailangan pa ba niyang i-adjust or hindi na. Ay, despite sa kanyang advanced features, safety, still consider pa rin yung tool na to as underrated. So, bakit nga ba? Okay, so base lang din naman to sa mga nakita ko na reviews. Unang-una na dyan is the cost. Kasi medyo pricey siya. Pangalawa, durability and complexity. So, ibig sabihin, hindi daw masyadong nagtatagal yung mga ganitong tool. So, madaling masira. Okay? So, however, yung ability naman nito to enhance safety, productivity, and quality makes it more essential sa atin. So, lalo na sa mga modern engineering practices. Okay, so ilan lang to sa mga tools na na-encounter ko na sa tingin ko hindi talaga siya masyadong napapansin sa field natin. However, based lang din sa naging experience ko, sobrang essential din ng mga tools na to. Kaya lang, may mga part lang talaga in situation na
hindi sila applicable gamitin. So, mas nagre-rely pa rin tayo sa mga traditional tools and sa more advanced na tools. Hopefully, may natutunan kayo sa video ko na to. Once again, I'm Engineer Kim. Thank you for watching and God bless everyone.